Creepy Pintan, Tagalog Horror Stories. Napalingon si Brillian nang marinig ang lagaslas ng tubig mula sa banyo. Kagagaling lang niya sa banyong iyon at tiyak niyang walang tao doon. At bakit nga naman magkakaroon ng tao? Gayong nag-iisa lamang siya sa bahay. Maya-maya pa ay dumating ang boyfriend niyang si Ian. Kumakabog ang dibdib niya na naupo sa sofa. At hindi niya maialis ang kanyang paningin sa banyong iyon. Nagtataka siya pero natatakot namang silipin iyon. Para man lamang mabigyan ng sagot ang kuryosidad niya sa isip. Nabigla pa siya nang marinig na pumihit ang doorknob ng pinto. May nagbukas nito. Nagulat din si Ian nang makita siyang biglang tumayo mula sa kinauupuan nito. "Ginulat mo ko ah. Kanina ka pa?" Lumapit sa kanya si Ian at binigyan ng isang halik, tanda ng pagbati nito sa kanya. Hindi na nagtaka ang lalaki kung bakit siya nakapasok sa apartment nito. Kahit pa wala siya roon, binigyan kasi siya ng duplicate na susi ng nobyo para maaari na siyang pumasok doon na hindi na siya maghihintay pa. "May dala akong cake. Nilagay ko sa ref. Pinakialaman ko na ang gamit mo." Medyo nahihiya niya pang sabi. "Black Forest cake yan, no?" Nakangiting sabi ni Ian. Muli naman siyang hinalikan ng nobyo. Pagkatapos ay inakbayan ito. "Tara, kain muna tayo." Yaya nito, kaya hindi na siya nakatanggi. Ilang sandali pa ay lulan na sila ng kotse at binabaybay ang kalsada sa Caloocan upang maghanap ng makakainan. Ilang buwan pa lang magkakilala sina Brillian at Ian, pero hindi naging hadlang yon para ibigin ng dalaga ang binata. Ang totoo ay hindi niya alam ang background ni Ian at nakilala lang niya ito sa social media. Ganun lang, nahook siya agad nito. Masayang kasama si Ian. At yun ang nakalimutan niyang sabihin tungkol sa naramdaman niya. Nakakaiba sa apartment nito. Isang gabi namang nanonood siya ng newscast sa TV ay nabaling ang atensyon niya tungkol sa nawawalang babae. Ayon sa mga magulang nito ay may nobyo daw ang kanilang anak sa Maynila, pero hindi nila ito kilala. At pinangangambahan ding may kinalaman ito sa pagkawala ng dalaga. Naalala niya ang sariling ama't ina. Nasa probinsya din ng mga ito. Mag-isa siyang naninirahan dito sa Maynila mula pa nang tumungtong siya ng kolehiyo. Nang magkaroon siya ng trabaho ay lalo naman siyang nawalan ng panahon para umuwi. Ang pinaka-komunikasyon lang niya doon ay pagtawag niya sa cellphone. Pero hindi pa niya nababanggit sa mga ito na may boyfriend na siya. Gusto kasi niyang sorpresahin ng kanyang ama't ina at plano niyang umuwi kasama si Ian para na ring personal nila itong makilala. Napaigtad pa si Brillian sa tunog ng kanyang cellphone. May tumatawag. "Oh Ian, bakit? Past 11 na. Bakit gising ka pa?" Anya na nakatingin sa wall clock na nakasabit sa dingding ng kanyang kwarto. "May problema kasi ako," sabi ni Ian. Naalarma naman si Brillian. Ngayon lang kasi niya narinig na ganun ang timbre ng boses ni Ian. Palagi kasi itong masigla at puno ng buhay kapag magkasama sila at magkausap. "O bakit? Anong problema? Anong maitutulong ko sa'yo?" Nag-aalala niyang tanong. "Please, puntahan mo ko rito," pagsusumamong sabi ng binata. Nagdalawang isip pa siya. Gabing-gabi na kasi at baka mahirapan siyang makauwi.
Lalo pat hindi siya maihahatid ni Ian dahil sa kalagayan nito. Pero inaalala din niya ang nobyo. Nag-iisa lang ito doon at kailangan siya nito. Sa huli ay napagdesisyonan na rin niyang pumunta doon. Kaya agad na itong gumayak at pumara na ng taxi. Nagpahatid ito sa apartment ng binata. Pagdating niya doon ay madilim ang apartment at tila ba walang tao sa loob. Kumatok siya, ngunit tila walang sumasagot. Tinawag pa niya ang pangalan ni Ian. Halos 8 beses na niyang tinawag ang kasintahan. Wala ni galaw sa loob ng kabahayan. Kinakabahan na si Brillian. Baka kung ano na ang nangyari kay Ian. Binuksan niya ang kanyang shoulder bag at mula doon ay kinuha niya ang duplicate ng susi ng apartment. Nang mabuksan niya ang pinto, agad niyang kinapa ang switch ng ilaw. Pagpindot niya doon ay lumiwanag ang buong sala. Ian? Tawag niya sa pangalan ng nobyo. Natutok ang mata niya sa silid ng binata, kaya't dumiretso siya roon at marahan niyang binuksan ng saradong pinto ng silid. Napasigaw siya nang biglang may humaltak sa kanya. Pero saglit lang ang sigaw na iyon dahil napalitan iyon ng isang maimpit na igik. At pagbulusok ng kanyang kamalayan, makaraang tumanggap siya ng malakas na suntok sa panga. Hindi niya alam kung gaano siya katagal bago magising. At ang tanging alam lang niya ay nakagapos siya sa gilid ng paa ng kama. May busa lang kanyang bibig at may takip din ang kanyang mga mata. Takot na takot siyang umungol. Natakot siyang baka pag gumawa siya ng ingay ay lalo pa siyang mapasama. Nangangatog ang buo niyang katawan. Para bang sasabog ang kanyang utak. Nasaan si Ian? Sino ang lalaking nasa silid ni Ian? Ito ba ang problemang sinasabi ni Ian? Naramdaman ni Brillian na may tumabi sa kanya. Si Ian. I'm sorry. Bulong ng lalaki sa kanyang tenga. Gusto sana niyang iparamdam kay Ian na may malay na siya, pero naunahan siya ng takot. Paano kung katabi nito ang lalaking nagtali sa kanya? Kaya naisip niyang kailangan muna niyang makiramdam. Patawarin mo ko, muling sabi ni Ian, at waring nayanig ang kama sa pagkakasandal nito. Maya-maya pa ay may narinig siyang ungol. Sigurado siyang wala yun sa loob ng silid. Pero sigurado din siyang nasa loob yun ng bahay. Ang ungol na iyon ay nagdulot sa kanya ng halos hindi masukat na kilabot. Naramdaman niya ang pagtayo ni Ian. Pagkatapos, tinanggal nito ang pagkakatali ng katawan niya sa kama. Pero hindi ang pagkakatali ng kanyang mga kamay at paa. Bigla siyang hinablot ni Ian at kasunod noon ay kinarga siya. Noon ay nakadama siya ng panganib, kaya umiktad siya at nagwala. Lumakad naman si Ian palabas ng silid at animoy papalapit ang yabag nito sa unang ungol na kanyang narinig. Wala siyang tigil sa pagwawala at halos pumutok ang litid sa leeg niya. Sa pagtatangkang gumawa ng ingay mula sa bibig na may busal, naramdaman ni Brillian ang paghablot sa katawan niya. Mula sa pagkakarga ni Ian, ramdam niya ang mabalahibong mga kamay at matutulis na mga kuko. Agad tumusok sa magkabila niyang tagiliran ang tila ba matalim at matutulis na kuko. At mula doon ay sumirit ang mapulang likido sa kanyang katawan. Halos mapugto ang kanyang hininga at ang sumunod ay ang pakiramdam na walang kasing sakit. Naramdaman pa niya ang pagbali ng kanyang braso. Lagutok ng mga binti niyang nilingkis ng malansa at mahabang katawan.
ng nilalang na hindi niya alam kung ano. Marahang pumihit ang doorknob at nabuksan iyon at pumasok ang isang babae. May sarili siyang susi sa apartment dahil ibinigay sa kanya iyon ni Ian, ang nobyo niyang ilang buwan pa lang niyang nakikilala. Ibinaba niya ang binili niyang pagkain sa isang restaurant. Nang magulat siya, tila ba may narinig siyang lagaslas ng tubig sa banyo. Para bang may nanggaling sa toilet bowl at bumalik muli sa ilalim, patungo sa septic tank. Walang ibang tao sa apartment. Mag-isa lamang na nakatira doon si Ian. At kaya nga siya nagpunta doon ay balak niyang sorpresahin ng boyfriend. Kinabahan siya at nakiramdam sa banyong iyon. Bumulubok ang tubig mula sa toilet bowl. Isa iyong mabalahibong nilalang na may matutulis na kuko at may matutulis na pangil at may ahas na katawan ang unti-unting pumasok sa loob noon. Ang nilalang na iyon ay kakambal ni Ian. Tao ang pagkain ng halimaw at yun ang ibinibigay ni Ian sa kapatid.